blessing. Amen? Praise God. So ang ating pong pag-aaralan ngayon, pinagpapala tayo ng Diyos. Hallelujah. Pinagpala na tayo, pinagpapala tayo, at pagpapalain pa tayo ng Diyos. Kasi whatever the Lord started sa buhay po natin, He won't stop. Tuloy-tuloy pa yung pag sinimulan kang pagpalain ni Lord, tuloy-tuloy yan. Amen? Hallelujah. So again, clarification lang, ang pagpapala hindi lamang masusukat sa pera. Pwedeng masukat physically, malusog ka, wala kang sakit, you are blessed physically. Ikaw ay matalino, you are blessed intellectually. Ikaw naman po ay walang kaaway, wala kang kimkim na galit, you are blessed emotionally. Praise God. Ikaw naman ay committed kay Lord, maalab kay Lord, praise God, mainit ka sa Panginoon, you are blessed spiritually. So in any aspect sa buhay po natin, hindi pwedeng hindi tayo pagpalain ng Lord. Again, we're already blessed at patuloy tayong pinagpapala at pagpapalain pa tayo ng ating Panginoon. So, lesson 4 na po tayo mga kapatid. Basa po tayo. Sabi po ng Deuteronomy 28:8, igagawad sa'yo. Sabi mo sa katabi mo, sa'yo. Parang wala naman tao ko. Sabi mo, sa'yo. So, individual, tama? Hindi sinabing igagawad sa inyo. Kasi pagamat tayo sama-sama, iba-iba ang ating sitwasyon sa harapan ng Diyos. Mayroong tapat, mayroong hindi tapat, may nagpapatuloy sa pagkakasala, mayroong umiiwas sa pagkakasala. It depends kung paano tayo nabubuhay kay Lord. Kaya sabi ng Bible, igagawad sa iyo ng Panginoon ang kanyang pagpapala sa iyong mga kamalig at sa lahat ng pagpatungan mo ng iyong kamay at pagpapalain kaniya sa lupain na ibinibigay sa iyo ng Panginoon ng Diyos. Sabi po naman sa English, mga kapatid, bakit po tayo nag-i-English? Kasi maraming nanonood sa ibang bansa. Praise God. Hindi mo maintindihan ng Tagalog, maintindihan nila ang English. By the way, subscribe kayo sa YouTube, no? Mag-subscribe kayo sa YouTube. Nasa 3.6 na po yata ang ating pong subscriber. Hallelujah. Na-monetize na po tayo noon, kaya lang hindi lang po nagtuloy-tuloy. So, ang sabi po ng English, the Lord will command the blessing to be with you. Ang Diyos ang uutos ng pagpapala in your barns and on all the work you do, and He will bless you on the land the Lord your God is giving you. So sabi ng Bible, the Lord will command. Imagine po ninyo mga kapatid, nandito tayo ngayon, nakikita tayo ng Diyos. Praise God. Ano kaya ang sasabihin ng Diyos? Uutos siya ng pagpapala sa bawat isa sa atin. Nakita niya, praise God, nakita niya ang bawat isa, uutusan niya ang pagpapala na dumating sa atin. Kaya nga, di ba, minsan mga unexpected blessing dumarating, yung mga surprise blessing dumarating, yung mga hindi mo inaasahan dumarating. Why? Because once the Lord sees you, nakita ka ng Diyos, He will command. Ang mag-uutos ng pagpapala, ang Diyos na dumating sa atin. Amen? Amen. Sabi mo, He will command. He will command. Hallelujah. Praise God. Ang Diyos ang mag-uutos ng pagpapala sa iyo. Individually. Tingnan po natin. Next slide. Sa paanong paraan tayo pinagpapala ng Diyos? In what way the Lord blesses us? Next slide. Praise God. Tatlong paraan ng pagpapala ng Diyos sa atin. Gusto niyo po bang malaman ang blessing ng Lord? Amen. Hallelujah. Okay. Paraan. Pinagpapala ng Diyos ang ating mga pinag-iimbakan. Praise God. Malalim na Tagalog, pinag-iimbakan, pinagtitipunan. It could be your wallet. It could be your bank. Hallelujah. It could be your alkansya. Whatever storehouse you have, sabi ng Bible, pinagpapala ng Diyos ang ating mga pinag-iimbakan. Basa tayo. Sabi po, the Lord will bless you with lots
a food to store. Sa ibang translation, storehouse. Sa aming probinsya, praise God, I don't know kung sino sa inyo mga probinsyano. Sa amin kasi ay ang aming farm, kasi nasa kapatagan kami, palay, Sister Joy. At mayroon kami tinatawag na, nakalimutan ko, tawag doon yung parang sawali na binibilog ng malaki. May tawag sa amin nun, at doon namin ibinubuhos, at it contains minsan ng 500 sacks of palay. Yung, ano na yun, imbakan namin ng palay. Praise God. So, ang sabi ng Bible, hindi ikaw ang magpapala sa pinaglalagyan mo, ang Diyos ang magpapala ng maraming pagkain na iyong iiimbak. Praise the Lord. Amen? Kaya pagdating sa umaga, mga kapatid, ito po is a gesture of faith. Pagka may wallet ka, sabi mo, Lord, salamat sa maghapon na ito, pupunuin mo ito ng laman. If you really believe, kaya nga sabi nga ni Pastor Noel, pag magwa-wallet kayo, wag naman yung maliit. Kasi pag nagbigay si Lord, in accordance sa laki ng iyong pagpapala. Tama ba, Sister Joy? Kaya kahit ang bag ninyo walang laman, magdala kayo ng bag at lagi ka magdeklara na Lord, punuin mo ito ng pagpapala. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Yung mga refrigerator natin, iniiba ka ng pagkain yan. Sabi mo, Lord, hindi mawawala ng pagkain ang refrigerator na ito. Amen? Hallelujah. Ang sarap ng refrigerator na naalala ko tuloy, Sister J, kasi ako ay binansagan ng good provider. Biruin mo, nagtatrabaho ko maghapon hanggang gabi, nagme-mentor just to provide sa pangangailangan ng aking mag-ina. Hindi ko makain ng gulay. Kailangan karne. Kaya yung imbakan namin, yung refrigerator namin, puno yan ng ulam. Pala ang manok pag lumalampas na ng 1 taon, tama? Naninilaw ang manok at hindi na makain. So in other word, praise God, kapag bless ng Lord ang imbakan mo, hindi pa nauubos ang laman, may panibago na namang darating. Palapakan nga po natin ang Panginoon. Amen? Kaya mga kapatid, nagdideklara kayo, lagyanan mo ng bigas. Lord, hindi mawawalan ito ng laman. Lagyanan mo ng ulam, hindi mawawalan ng laman. Declare, because the Lord, sabi ng Bible, He will bless with lots. Ibig sabihin, sobrang dami ng pagkain para iyong iimbak or ilalagay sa iyong storehouse. Amen? Hallelujah. Sabi mo, I like that. Kaya sino may mga wallet? Praise God. Well, minsan magdideklara ka, Lord, ang wallet na ito ay hindi mawawalan ng laman. Nagturo na po ako dati, huwag po lalabas sa bibig natin ang walang pera. Kasi pag lumabas sa bibig natin ang walang pera, it will happen. Kaya ang gawin po ninyo, maglagay kayo ng bill na wala na pong value. Ibig sabihin, hindi siya mapapalit sa market. Tama ba, Sister Joy? Or at least may pera ka sa wallet. Hindi ka nawawalan ng pera. Actually talaga ang totoo, kahit kayo baliktarin, may pera kayo eh. Sinasabi lang natin, pag may 50 na lang, 100, walang pera. Pero ang totoo, may pera tayo. Tama, kaya lang, ang tamang term dyan, binabasa ko kasi nagbabasa ko kasi ngayon how to handle finances, Sister Joy. Never say that you don't have money. Ang sabihin mo raw, kapag may humihingi, at yung perang nasa tabi mo, sabi mo, may pera ako, kaya lang may pinaglalanan. Hindi yung pag humingi ang anak, hindi naman hihingi ang anak pag walang nakitang pera yan. Kaya humihingi yan kasi may nakitang pera. Tama ba, Jamaica? Jamaica. Praise the Lord. Pag humingi yan kay Sister Joy, may nakita si Jamaica kay Sister Joy. Tama?
Eh ngayon, pag hiningan mo si Sister Joy, sasabihin ni Jamaica, Ma, pahingi nga po ng pera. Kasi biglang sasabihin ng mama niya, wala akong pera, pero may pera. Kaya ibig lang sabihin ng walang pera, mayroon siyang pinaglalala. It could be pambayad ng kuryente, pambayad ng tubig, o pambayad ng renta ng bahay. Pero may pera ka, kaya lang may pinaglalaanan ka lang. May tao pa kayang kausap. So sabi mo, never say that you don't have money. Huwag lalabas sa bibig. Sino may pera? Taas ang kamay. Yan. Hindi yung, wala akong pera. Nangyayari. May pera tayo. Amen. Ang pera hindi naman sukatan. 100,000, 1 million. Basta may piso ka sa wallet, may pera ka. Bakit ang piso ba hindi pera? Pera yan. Kaya huwag kayong mawawala ng laman. Di ba, Brother Jeff? Huwag kang ilagay mo lapu-lapu dyan. Tingnan mo lang, wala nang value yan. Pero pera pa rin ang lapu-lapu. Yung kwadrado, naabutan yung papong ba yun, yung kwadrado? Praise God, ang piso natin, lalaki. Hallelujah. Pero gayon pa man, mga kapatid, again, put in mind, never say that you don't have money. You always have money. Sabi mo, may pera ko. Kaya pag lumapit ako sa iyo pautang, Pastor, hindi kita mapapautang. May pera ako, kaya lang may pinaglalaanan ako. Tama ba? Amen. Sa kaibigan mo, lumapit sa iyo, oh, bro, libre naman. Libre naman. Yes, kaya mo man libre. Pero ang sasabihin mo, pasensya ka na kaibigan. May pera ako, kaya lang may akong pinaglalaanan. Tama bang sagot? Yes. Tayo lahat dito may pera, pero may pinaglalaanan. Tama? Agree ba kayo? Pero ito po ang pangako ng Diyos, pagpapalain tayo sa ating mga pinaglalagyan. Amen? O, sabi natin, ang ref ko, parang ang iba naman walang ref. Sabi mo, ang refrigerator, pupunoy ng laman. Ang wallet ko, pupunoy ng laman. Amen. Nalaala ko tuloy, ang laman ng mga wallet ng lalaki, kondom. Dati nagtanong ako, sabi ko, bakit kondom? Hallelujah. Sabi naman ng isa, kasi ang kondom daw, papaswerte. Ang totoo, hindi kondom ang swerte. Kasi kapag natukso ka, hindi swerte. Makakabuntis ka. Are you heard, church? So, pero pag may Panginoon ka, maniwala kayo, wala mang kondom ang wallet mo, kaya kang pagpalain ng Diyos. Palapakan natin ang Panginoon. Amen? Kaya araw-araw, ideklara mo, yung mag-asawa, mag-pray kayo doon sa tubigan. Sasabihin nyo, pagbukas nyo lang, Lord, maraming customer ang darating maghapon. Amen? Hallelujah. Bakit? Kasi ang Diyos ang nagdadala ng pagpapala. Amen? Masweldo, kasi biruin mo mga kapatid, yan, natikman ng mga trabahador ng isang araw, kaya pala na kumita ng 800 isang araw. Driver, kaya kumita ng 800 isang araw, Sister Joy. Dahil pa manager, ako nag-manager ako sa Rapide, 700 lang ang araw ko, Sister Joy. Pero itong mga driver, kaya kumita ng 800. Dahil pa ang manager. Bakit? Kasi kaya kapagpalain ng Panginoon. Kaya tulungan nyo lang yung mga business na pinagtatrabaho ninyo. Kasi pinagpala yan, pagpapalain din kayo. Hindi naman pwedeng malilitbihan kayo. Tama? Praise God. Palapakan po natin ang Panginoon. Pangalawa, sabi niya, pinagpapala ng Diyos ang ating mga pinagtatrabahuan. Yan ang gusto ko. Bliniglas ng Lord ang ating pinagtatrabahuan. Nag-uusap kami ni Sister Joy. Wala ngayon si Richard, sabi naman ni Sister Joy, Bas, kako bakit? Napapansin ko parang hindi bumababa ng 100. Parang swerte si Richard. Sabi niya, tama ba Sister Jess, sinabi niya parang swerte si Richard. Kasi dati nagsi-70 kami, nagsi-60 kami. Bumababa kami. Kaya ako rin ako lagi. Pag maliit ang sales, mainit ang ulo ko. Kasi ang mga bayarin, hindi bumababa yan. Hindi bumababa. Same yan. Same yan. Hallelujah. Ngayon, pero mo, nagwa 150, 140, 180 sila, Sister Joy. Sabi Sister Joy, parang swerte.
si si Richard. Sabi ko sa kanya, siguro, nagkapalag po lang kasi nag-pre-pre din tayo, dumami ang customer. Nagugulat na lang po tayo, bigla na lang tumatawag ang mga customer. Amen. At isang bagay pa ho, dahil regular ako na customer ng supplier namin, Sister Joy, pwede na po ako mag-issue ngayon ng check na post-dated ng 1 week. Kaya pwede tayo mag-order 1 week later, pwede natin bayaran. Ganun po, kabuti ang Panginoon. So in other word, ano na tayo, kasi ang pabulusok, pababayan, paimbulog, pataas. Kaya paimbulog na tayo. Amen? O sabi mo ulit sa katabi mo, I like that. So sabi ng Bible, pinagpapala ng Diyos ang ating pinagtatrabawan. Doon na lang tayo sa highlighted. Sige po, Hell bless everything you do. Pagpapalain ng Diyos ang lahat ng iyong ginagawa. Amen. Sino may trabaho? Pagpapalain ng iyong trabaho. Actually mga kapatid, elaborate ko lang po. Maganda po yung pinagtrabahuan ninyo na nai-enjoy ninyo, na nakakapamasyal kayo, nakakakain kayo sa mga masarap na restaurant, pinakamamahaling restaurant, Jollibee, McDo. Maganda naman nakakakain kayo. Are you here, church? So sabi ng Bible, binibless ng Lord ang lahat ng ating ginagawa. Tingin kayo, hindi lahat ng may trabaho nai-enjoy ang sweldo. Bakit, kamo pastor? Mayroon pong nagtratrabaho na hindi nai-enjoy ang sweldo dahil pinang-aano lang ng sakit. May na-experience na po ba kayo? Nagtratrabaho siya kasi mayroong dinadialysis, nagtratrabaho siya kasi mayroong nagme-maintenance sa kanila, pero maganda yung nagsisweldo ka na hindi na pupunta sa sakit ang pinagkakakitaan mo, blessing yan ni Lord. Tama? Tama ba? Yung nai-enjoy mo. Kasi ako dati, naranasan ko yan, Sister Joy, yung magtrabaho pero wala kang natitira, kulang pa ng pambili ng gamot. Bakit? Kasi walang blessing. Ang trabaho mo na may pagpapala, yung pinagkakakitaan mo, nai-enjoy mo. Amen? Blessing yan. Kasi hindi lahat na nagtatrabaho. Kahit kayo mag-ikot, sumisweldo ng malaki. Ako nga nakausap ako eh. Sabi niya, Pastor, nung nagtatrabaho ako, ang sweldo ko lang 300. Pero ang utang ko, kaunti lang. Ngayon na malaki ang sweldo ko, malaki din ang aking konsumo. Kako sumasabay yan. Hallelujah. Gayon pa man, sabi ko, ang blessing ni Lord, hindi napupunta sa wala. Bakit? Kasi walang may sakit sa inyo. Walang matinding problema kayong pinagdadaanan. Nai-enjoy nyo ang blessing. Ang tawag doon, lahat ng gawa ng iyong kamay, pinagpapala ng Diyos. Amen? Amen. O sabi mo, I am blessed. Taas natin ang ating dalawang kamay. Pinagpala ang aking kamay. Amen? Agree ba kayo? Pinagpala ang ating mga kamay? Amen. Praise God. Hallelujah. Bakit? Kasi, mga kapatid, magtatrabaho ka para i-enjoy mo ang sweldo mo. Hindi ka nagtrabaho para sa ano pa mang bagay. Amen. Pangatlo, hallelujah, pinagpapala ng Diyos ang ating mga pinananahanan. Pangatlong paraan. Basa tayo. Sabi ng Bible, indeed, He will bless you in the land that the Lord your God is about to give you. Palitan nyo ang land ng bahay. Pagpapalain ng Lord ang house and lot na ibibigay sa iyo ng Diyos sa iyo. Pagpapalain ng Lord kung saan ka nakatira. Amen? Amen. Agree ba kayo that God is able to bless you? Amen? Ang sarap naman noon, mga kapatid. Ngayon, maniwala kayo mga kapatid, ang ating mundo ay wala na po sa ayos yung season, yung climate, sira na yung climate natin, yung ozone layer, malaking-malaki na, kaya sobrang init na, dumidirekta na yung araw. Ngayon, hindi ka na halos mabuhay ngayon pag walang air condition. Tama? Subukan nyo ang bahay na walang air condition, talagang kataktak ang pawis mo. Praise God. So ngayon, darating ang panahon, lahat ng mga bahay kailangan na po ng air condition.
At bakit hindi tayo nangangamba? Kasi God will provide kung saan ka titira. Amen? Sino may pangarap ng mga bahay, house and lot? Hallelujah. Mangarap kayo mga kapatid, huwag kayong manatiling ganon. Praise God. Ako po, medyo okay na. Nalabang ko ng lahat ng mga labaan ko. Kasi tinatamad na lang ako maayos dito kasi ayaw ko dito. Yung mga bata, Sister Joy, pag pumupunta na doon sila sa CR, mabigat daw ang kanilang pakiramdam. Para may humihila sa kanila, hindi sila makapaglakad daw ng maayos. Praise God. Sabi ko, ako lang mag-isa dito, wala mang ganon. Kakubat sa inyo lang. Siguro kaibigan nyo sila. Hallelujah. Mabigat daw kasi, gano'n mo, mag-iisa ka dito? Kaya nyo ba mag-isa dito? Ako kayang-kaya ko. Masarap pa ang aking tulog. Kasi kapag may kumalabog, sasabihin ko lang, ayusin mo lang ha. Kasi baka bukas, kinabukasan, makalat. Diba, Sister Joy? Hallelujah. Kaya pagka ang bahay ninyo, halimbawa nakatira ka, may natutulog ka, bumubukas ang pinto mag-isa, sabihin mo lang, buksan mo yan, isa ako. Pero lang, huwag kayo matakot. Nilalang din yan. Amen? Sabi ko sa kanila, kung mayroon man dito, kasi dito, ito na, may namatay dito, Sister Joy. Hallelujah. Sabi daw nila, may nakita daw silang kamukha ko. Kamukha ko pa. Actually, mga kapatid, naalala ko yung aking asawa nung naandong kami sa Kapa, Sister Joy. Mayroon kami doon bahay na matagal na hindi tinira. Nabili ng pastora doon at doon kami pinatira. Nako, ang multo ho doon, nanggagaya siya. Nanggagaya. Gagayahin niya. Gagayahin niya sa tayo. Ako, pag galing ko sa trabaho, nakahiga na ako sa kama, nakatalikod ako. Yung asawa ko kasi, bago yan tumabi sa akin, nagsashower yun, Sister Joy. Kasi hindi yun tumatabi ng hindi mabango ang buhok. Praise God. So, ang alam ko, nag-towel siya. Tapos pumunta ng CR. Tapos ngayon, alam ko nag-CR, tapos bumalik siya, nakatapos ng tuwalya, pero hindi ko nakikita ang mukha. Tapos sabi ko sa kanya, pagkatapos mo magbihis, patayin mo yung ilaw. Kasi magpapahinga na tayo. Aba mga kapatid, after 15 minutes, may pumapasok na Joy, yung asawa ko. Kako sino yung pumasok kanina? Hallelujah. Yung pala, ginagaya yung mga mukha ng doon. Yung nakatira, ginagaya. May nanggagaya. Kaya minsan, kapag may nakita kayong pastor na bumababa, sundutin niyo kung ako. Kasi baka, yung nakikita nila, kamukha ako, ginagaya lang ako, di ba na, brother ba? Hindi naman pala ako noon. So, tiyakin nyo na ako yun. Kasi baka ginagaya lang ako. Tama? Praise God. Pero gayon pa man, pagpapalain ng Diyos saan ka man nakatira. Amen? Kaya ako dito mga kapatid, hindi ako natatakot. Praise God. Hindi ako kasi sabi ko nga yung mga multo takot sa akin eh. Hindi dahil pangit ako. Kaya takot. Dahil lingkod ako ng Diyos. Amen? Kaya kayo mga kapatid, saan ka man nakatira, pagpapalain ka ng Diyos. Amen? Kaya sabi ko sa inyo sa mga nangungupahan, mangupa kayo sa bahay na may multo, mura ang upa. Maniwala kayo, mura ang upa. Kaya lang, pag nangupahan kayo, sasabihin mo lang doon sa multo, kami na po ang nakatira, pwede na po kayo lumayas. Are you here, church? Maghanap kayo ng mga haunted house, mura ang rental yan. Maniwala kayo, mura ang rental yan. Yung tipong paggabi, hallelujah, may mga kasama kayo, yung tipong paggabi, may mga hinihila, mga nangangalampag. Pero ako lagi kong sinasabi niyan. Hallelujah. Sabi ko nga, pag nagbukas kayo, isarado niyo. Pagka nangalampag kayo, ayusin niyo lang. Kasi napatunayan ko yan, totoo talaga ang multo. Hallelujah. Kasi dati, natutulog ako, Sister Joy, yung pintuan pa naman na umingingit-ngit-ngit. Gumagal niya pag bumubukas. Bumubukas, wala naman hangin.
E di ang sabi ko, binuksan mo isa ako, biglang sumara. Ako totoo nga, may multo dito, praise God. Hallelujah. Pero kayo pa man, saan ka man nakatira, may multo man o wala, kaya kang pagpalain ng Panginoon. Amen? Amen. O, sabi mo, God will bless my house. Agree ba kayo? Amen. Hallelujah. Ang sarap ng bahay na mapayapa, maayos, praise God. At maghanap tayo ng bahay na hindi na tayo magre-renta. Kaya pagdating na yan ng panahon sila bibili yan ng magandang sasakyan, hindi sila pwede sa kutod. Hahanap sila ng bahay na pwede pagparkingan. Sabi ko nga, deklarasyon ko, hindi habang buhay, mahirap tayo. Darating ang panahon, pagpapalain tayo ng Panginoon. Amen? 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 Sabi mo sa katabi mo, your life will never be the same again. Kaya tayong pagpalain ng Lord. Amen? Sama po natin, 3 bagay. Hallelujah. Sabi po, mga kapatid, 3 paraan ng pagpapala ng Diyos sa atin. Pinagpapala ng Diyos ang ating pinag-iimbakan. Pinagpapala ng Diyos ang ating pinagtatrabahuan. At pinagpapala ng Diyos ang ating pinanananahanan. Yung ating tinitirahan. Last verse. Dito na po tayo magtatapos. The Lord will guarantee. Gusto ko yung word na guarantee. Pag sinabing garantiya, sure. Walang supply. Hindi mabibigo. The Lord will guarantee a blessing on everything you do and will fill your storehouses with grain. The Lord your God will bless you in the land He is giving you. So, ang sabi ng Bible, igagarantiya niya na pagpapalain ang lahat ng iyong ginagawa at pupunuin niya ang lahat ng ating mga storehouses. Amen? So, salamat kay Lord dahil mabuti ang ating Panginoon. Praise God. Sige po, tayo lahat, bago tayo mag-pray, awitin natin ang O Ginoo. Kapampangan tayo. Sino po ba mga kapampangan? Hallelujah.